Maingat kong inayos ang huling piraso ng garnishing sa ibabaw ng espesyal na kare-kareng niluto ko. 5 oras akong nakatayo sa mainit na kusinang ito. Tinitiis ang usok at pagod para lamang masiguro na perpekto ang handa para sa ika-70 kaarawan ng aking biyenan, si Don Alfonso. Ito ang aking panata bilang asawa ni Emilio, ang maging sandigan, ang maging anino, na laging handang magsilbi ng walang reklamo. Pinunasan ko ang butil ng pawis sa aking gamit ang dulo ng aking apron. Suot ang isang matamis na ngiti na puno ng pag-asa. Naniniwala ako na sa araw na ito, sa laki ng sakripisyong ibinigay ko sa loob ng 5 taon, ay makikita rin nila ang tunay kong halaga. Ngunit ang ngiting iyon ay tila naging abo nang marinig ko ang pamilyar na boses mula sa bukana ng pantry. Emilio, honey, hanggang kailan natin itatago ito? Look at me. Lumalaki na ang tiyan ko. Hindi ko na kayang magpanggap na personal assistant mo lang sa harap ng asawa mong mukhang katulong. Boses iyon ni Nicole, ang babaeng ipinakilala sa akin ni Emilio na malayong pinsan na nangangailangan ng trabaho. Konting tiis na lang, Nicole. You know I don't love Sofia. Ginagamit ko lang ang pagiging martyr niya. She's a glorified maid we don't have to pay. At ang totoo, kailangan ko ang pirma niya sa huling investment document para tuluyang makuha ang kontrol sa ghost accounts ng KHT. Kapag nakuha ko na ang pera, itatapon ko siya na parang basahan sa kalsada. She's just an insurance policy with a wedding ring. Malamig at puno ng pag-uyam ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Emilio. Ang lalaking pinag-alayan ko ng aking buhay at danggal. Tumigil ang mundo ko. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila naging tunog ng basag na kristal sa loob ng aking dibdib. Ang kare-kareng niluto ko ng may pagmamahal ay biglang naging amoy na bulok na pangarap. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Ang bawat alaala ng aming pagsasama ay naging isang malaking sampal na nagpabaling sa aking paningin. Sofia! Ano pang ginagawa mo dyan? Ang mga bisita ay naghihintay na sa labas. Napakabagal mo talagang kumilos, para kang pagong. Ang matinis at mapang-aliping boses ni Doña Remedios, ang aking biyenan, ay bumasag sa katahimikan ng aking pagkabigla. Pumasok siya sa kusina, suot ang kanyang mamahaling gown na binili gamit ang allowance na palihim kong ibinibigay kay Emilio. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa ng may matinding pandidire. Ayusin mo ang mukha mo at siguraduhin mong mainit ang pagkain paglapag sa mesa. Pagkatapos mong magsilbi, bumalik ka rito sa kusina. Hindi ka bagay sa harap ng mga elite ng Makati. Nakakahiya ang hitsura mo. Sa sandaling yun, lumabas si Emilio mula sa pantry, kasunod si Nicole na humahawak pa sa kanyang braso ng may halong panunuya. Walang bakas ng gulat o pagsisisi sa mukha ni Emilio nang magtagpo ang aming mga mata. Sa halip, inayos niya ang kanyang kurbata at malamig na nag-utos. Gawin mo na ang sinasabi ni Mama Sofia. Huwag kang gagawa ng eksena rito. Isipin mo ang utang na loob mo sa pamilyang ito dahil kinuha ka namin kahit wala kang pamilyang pinagmulan. Now go. Serve the guests. Ang gabi ay tila naging isang malupit na bitag. Naririnig ko ang tawanan ng mga bisita sa labas, ang kalansing ng mga mamahaling kubyertos, at ang mapang-aping utos ng pamilyang ito na itinuring kong akin. Pinilit nila akong lumuhod sa putikan habang sila ay nagpapakasasa sa gintong ako ang nagbigay. Ngunit sa gitna ng malalim na sugat na ito, may isang bagay na biglang nagbago sa loob ko. Ang mainit na luhang dapat sana ay papatak ay biglang natuyo at naging yelo. Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakakilabot na linaw ng isip. Sa loob ng 5 taon, itinago ko ang aking tunay na pagkatao. Itinago ko na ako ang nag-iisang tagapagmana ng KHD Group, ang kumpanyang kinakatakutan at nirerespeto sa buong Asya. Nagpanggap akong mahirap dahil naniwala ako sa tunay na pag-ibig. Anong laking pagkakamali? Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi.
Isang ngiting hindi nila kailanman nakita sa loob ng 5 taon. Tiningnan ko ang aking wedding ring, ang simbolo ng aking pagkaalipin. Sa aking isipan, nakikita ko na ang bawat hakbang ng kanilang pagbagsak. Ang bawat sentimong ninakaw nila sa akin ay babawiin ko ng may kasamang interes na dugo at dangal. Opo, Doña Remedios. Masusunod po, Emilio. Mahina at malamig kong tugon. Walang emosyon ang aking boses. Paring isang hangin na nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Tumalikod ako at naglakad patungo sa lababo para hugasan ang aking mga kamay. Sa bawat pagdampi ng tubig sa aking balat, tila hinhugasan din ito ang huling bakas ng Sofia na tanga at martir. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng apron at mabilis na nag-type ng isang mensahe para sa aking matagal ng pinagkakatiwalaang abogado. Attorney Mateo, it's time. Activate Protocol Queen. Freeze all accounts connected to De Dios Corporation. And prepare my arrival at the party. The Vice President of KHD Group is coming home. Ibinaba ko ang telepono at muling tiningnan ang aking sarili sa refleksyon ng isang stainless na sandok. Hindi na ako ang babaeng maawain. Ang nasa harap nila ngayon ay ang babaeng wawasak sa lahat ng kanilang pinapahalagahan. Lumabas ako ng kusina, dala ang unang tray ng pagkain. Habang naglalakad ako sa gitna ng maraming tao, bawat hakbang ko ay tila isang martilyo na pumapako sa kabaong ng kanilang kasakiman. Nakita ko si Emilio na tumatawa kasama ang mga business partners, ipinagmamalaki ang mga proyektong ako ang palihim na gumawa. Tumigil ako sa harap ng entablado kung saan nakatayo ang malaking cake ni Don Alfonso. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin, ang katulong na asawa ni Emilio. Itinaas ko ang aking ulo, hindi para magsilbi, kundi para simulan ang unang yugto ng kanilang impyerno. Tumayo ako ng tuwid sa gitna ng engrandeng bulwagan, bitbit ang isang simpleng folder na kinuha ko mula sa drawer ng kusina bago ako lumabas. Sa paligid ko, ang mga kristal na chandelier ay nagbibigay ng liwanag na tila nangungutya sa aking suot na apron na may bahid pa ng uling at mantika. Ang mga bisitang nakasuot ng mga mamahaling hiyas ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng mapanghusgang tingin sa katulong na asawa ni Emilio de Dios. Sofia, anong drama ito? Ibaba mo ang tray na yan at bumalik ka sa kusina. Huwag mo kaming pahiya sa harap ng mga kaibigan namin. Ang boses ni Doña Remedios ay parang latigo na humahampas sa katahimikan ng gabi. Mabilis siyang lumapit sa akin. Ang kanyang muka ay namumula sa galit, habang pilit akong itinutulak palayo sa entablado. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Isang bagay na hindi ko ginawa sa loob ng 5 taon. Bahagyang napaatrasan matanda. Tila nagulat sa lamig at talim na nakita niya sa aking paningin. Huwag niyo akong hawakan, Doña Remedios. Tapos na ako sa pagsunod sa inyo. Tapos na ako sa pagiging aso sa pamamahay na ito. Ano? Ang lakas ng loob mong sumagot ng ganyan. Singhal ni Emilio na mabilis ding lumapit. Kasunod si Nicole na tila isang tupa na nagtatago sa likuran niya. Sofia, are you losing your mind? Utang mo sa amin ang lahat ng meron ka. Kung hindi dahil sa pamilya ko, namamatay ka na sa gutom sa kalsada. Isang maikli at mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Binuksan ko ang folder at inihagis ang mga dokumento sa paanan ni Emilio. Ang mga papel ay nagliparan sa sahig, puting-puti laban sa pulang karpet. Basahin mo, Emilio. Basahin niyo ang listahan ng bawat sentimong ginastos ko para sa pamilyang ito. Ang perang pambayad sa utang niyo sa sugal, ang pambili ng mga alahas ni Doña Remedios, at maging ang perang pambayad sa hospital bills ni Nicole na galing sa sarili kong bulsa. Natigilan ang buong bulwagan. Ang bulungan ay napalitan ng nakakangilong katahimikan. Kinuha ni Emilio ang isang papel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang mga figures na umaabot sa daan-daang milyong piso.
Saan galing ang perang ito? Magnanakaw ka. Ninakawan mo ang kumpanya namin. Ang kumpanya nyo? Seryoso akong humakbang papalapit sa kanya. Bawat tunog ng aking sapatos sa makintab na sahig ay tila isang babala. Ang De Dios Corporation ay matagal ng bangkarote kung hindi dahil sa mga anonymous investments na tinatanggap nyo buwan-buwan. At ang perang yon, galing sa akin. Galing sa babaeng tinawag nyo lang na insurance policy. I didn't steal from you, Emilio. I bought you. And tonight, I am officially canceling my investment. Biglang humawak si Nicole sa kanyang no. Dahan-dahang bumubagsak sa bisig ni Emilio. Emilio, nahihilo ako. Ang baby natin, hindi ko kaya ang tensyong ito. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang klasikong senaryo para makuha muli ang atensyon at simpatya ng lahat. Ngunit hindi ako natinag. Tiningnan ko si Nicole nang may halong puyos. Huwag mo nang ituloy ang acting mo, Nicole. Alam nating dalawa na wala kang dinadalang bata. At alam din nating dalawa kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng apartment na tinitirhan mo sa Makati. Hintayin mo ang eviction notice bukas ng umaga. Namutla ang mukha ni Nicole. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng panunukso ay napalitan ng tunay na takot. Sa labas ng mansyon, narinig ang sunod-sunod na paghinto ng mga sasakyan. 3 itim na luxury SUV ang pumarada sa harap ng pintuan. 12 lalaking nakabarong ang pumasok sa bulwagan, pinangungunahan ng isang lalaking may otoridad, si Attorney Mateo. Lumapit siya sa akin at yumukod ng bahagya. Everything is ready, Ma'am Sofia. Your penthouse is prepared and the board members of KHD are waiting for your signal. Wika ni Attorney Mateo sa boses na narinig ng lahat ng bisita. Lalong lumaki ang mga mata ni Doña Remedios. KHD? Anong kinalaman mo sa mga bilyonaryong iyon? Hindi ko siya sinagot ng direkta. Sa halip, lumapit ako kay Doña Remedios. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya, kinuha ko ang kanyang kamay at nagmano. Ang huling pagpapakita ng respeto sa tradisyong kinalakihan ko. Ngunit nang iyangat ko ang aking ulo, ang aking bulong ay tila isang sumpa sa kanyang pandinig. Mano po, Donya, ito na ang huling pagkakataong madadamtan ng aking palad ang inyong balad. Sana ay sapat ang mga peke ninyong brilyante para pambili ng bigas sa mga susunod na araw. Mabilis akong tumalikod. Hinayaan ang aking apron na mahulog sa sahig. Naglakad ako palabas ng mansyong iyon nang hindi lumilingon. Bawat hakbang ko ay mas gumaan. Bawat hininga ay mas lumalim. Malaya na ako. Habang pasakay ako sa sasakyan, narinig ko ang sigaw ng isang catering manager mula sa loob ng bahay. Sir Emilio! Hindi po gumagana ang card nyo! Decline po lahat! Sinong magbabayad sa lahat ng pagkain at serbisyong ito? Narinig ko ang desperadong boses ni Emilio na sumisigaw sa mga bisita. Sinusubok ang ayusin ang sitwasyon. Ngunit huli na ang lahat. Ang party na dapat ay para sa kanilang dangal ay naging simula ng kanilang pampublikong kahihiyan. Naupo ako sa loob ng sasakyan. Ang katahimikan ng luxury car ay isang malaking ginhawa. Tiningnan ko ang lungsod ng Makati mula sa bintana. Ang mga ilaw ay tila sumasayaw para sa aking pagbabalik. Ma'am, may tawag po galing sa bangko. Iniabot ni Attorney Mateo ang telepono. Gusto po nilang kumpirmahin kung itutuloy natin ang foreclosure sa lahat ng ari-arian ng Pamilya de Dios sa loob ng 48 oras. Tumingin ako sa malayo. Ang aking mukha ay walang emosyon, ngunit ang aking puso ay puno ng determinasyon. Huwag niyo silang bibigyan kahit isang minutong palugit, Mateo. Gusto kong maramdaman nila kung paano matulog sa kalsada nang walang kahit isang sentimo. Copy, ma'am. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ito pa lamang ang simula. Ang tunay na laban ay hindi sa loob ng isang party, kundi sa loob ng boardroom, kung saan wawasakin ko ang bawat hibla ng kanilang negosyo hanggang sa wala ng matira, kundi ang alikabok ng kanilang kasakiman.
Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng aking opisina sa KHD Tower ay tila mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang taon. Suot ko ang isang itim na power suit na sadyang itinahi para sa akin. Ang bawat tahi nito ay sumasalamin sa talim ng aking determinasyon. Wala na ang amoy ng bawang at sibuyas sa aking balat. Napalitan na ito ng bango ng mamahaling sandalwood at ang awtoridad na matagal kong isinantabi. Habang naglalakad ako sa mahabang pasilyo patungo sa boardroom, ang bawat empleyadong nadadaanan ko ay humihinto at yumuyukod ng may matinding respeto. Ang tunog ng aking takong sa makintab na marmol ay nagbibigay ng mensahe sa lahat. Ang tunay na nagmamay-ari ng gusaling ito ay nagbalik na. Ma'am Sofia, narito na po ang ulat tungkol sa De Dios Corporation. Wika ni Attorney Mateo habang naglalakad sa tabi ko. Gaya ng inaasahan, nagkakagulo na sila. Ang kanilang stock prices ay bumagsak ng 30% sa loob lamang ng isang gabi. Ang mga bangko ay nagsisimula na ring bawiin ang kanilang mga credit lines. Tumigil ako sa tapat ng malaking salamin at inayos ang aking buhok. Walang bakas ng pagod sa aking mukha, tanging ang isang malamig at kalkuladong titig. Good. Hayaan mo silang maghabol sa sarili nilang buntot. Nasaan si Emilio? Nasa lobby po siya, ma'am. Kanina pa siyang 8:00 ng umaga roon. Nagmamakaawang makausap ang Vice President ng KHD. Hindi niya alam na ang taong hinahanap niya ay ang babaeng tinatrato niyang katulong sa loob ng 5 taon. May bahid ng panunuya sa tinig ni Mateo. Isang manipis ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Paukyatin mo siya. Pero paghintayin mo muna siya sa labas ng aking opisina ng 2 oras. Gusto kong malasap niya ang pakiramdam ng isang taong walang halaga. Lumipas ang 2 oras. Habang tinitingnan ko ang mga financial reports sa aking screen, nararamdaman ko ang katahimikan ng aking tagumpay. Nang sa wakas ay pinapasok ko na si Emilio, nakita ko ang isang lalaking malayo sa hambog na asawang iniwan ko kagabi. Ang kanyang barong ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Hindi siya tumingin sa akin sa simula. Nakatuon ang kanyang paningin sa malaking leather chair na nakatalikod sa kanya. Magandang tanghali po, Vice President, nauutal na wika ni Emilio. Humihingi po ako ng paumanhin sa biglaang pagpunta ko rito. Ako po si Emilio De Dios ng De Dios Corporation. Nakikiusap po ako. Kailangan namin ang tulong ng KHD. May isang malaking investor na biglang bumawi ng pondo sa amin at kung hindi niyo kami matutulungan, babagsak ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko. Dahan-dahan kong inikot ang aking upuan. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila naging yelo nang magtagpo ang aming mga mata. Nakita ko ang unti-unting pagbuka ng kanyang bibig, ang pagdilat ng kanyang mga mata sa matinding gulat, at ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang sentido. Sofia? Halos pabulong niyang tawag sa aking pangalan. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakaupo sa upuang yan? Umalis ka dyan. Baka mahuli ka ng mga gwardiya. Sumandal ako sa aking upuan at pinaglapit ang aking mga daliri. You're in my office, Emilio. At ang taong hinihingian mo ng tulong? Siya ang babaeng itinapon mo kagabi dahil mas gusto mo ang isang pa-victim na katulad ni Nicole. Hindi maaari ito. Napahawak si Emilio sa lamesa. Tila nang hihina ang kanyang mga tuhod. Isa ka lang ulila. Wala kang pamilya. Paanong naging ikaw ang Vice President ng KHD? Ang pagkakamali mo, Emilio, ay inakala mong ang kahulugan ng pamilya ay ang perang nasa bulsa nyo. Ang tatay ko ang nagtatag ng KHD. At ang 5 taon na ibinigay ko sa inyo, iyon ay isang pagsubok. Isang pagsubok na buong puso ninyong binagsakan. Wika ko sa isang boses na kasing talim ng labaha. Biglang lumuhod si Emilio sa harap ko. Sofia, honey, please, mag-usap tayo. Alam mong mahal kita. Nagpadala lang ako sa bugso ng damdamin. Si Nicole, siya ang nanggulo sa akin.
Hindi ko siya gusto. Patawarin mo ako, ibabalik ko ang lahat sa dati. Magiging mabuting asawa na ako, pangako. Tiningnan ko siya ng may matinding pandidire. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na sinusubukan niyang muling ipakain sa akin. Tumayo ka dyan, Emilio. Huwag mong dungisan ang sahig ng opisina ko. Ang pag-ibig na sinasabi mo ay kasing peke ng pagbubuntis ni Nicole. It's business now, Emilio. At sa business, walang puwang ang mga taong pabigat. Inabot ko sa kanya ang isang makapal na brown envelope. Yan ang listahan ng lahat ng ari-arian na nakapangalan sa De Dios Corporation na ginamit ninyong collateral sa mga loans na ako mismo ang nag-approve noon sa ilalim ng ibang pangalan. Simula bukas, ang inyong mansyon, ang inyong mga sasakyan, at maging ang lupang kinatatayuan ng kumpanya nyo ay pag-aari na ng KHD. Sofia, huwag! Mawawalan kami ng matitirhan. Maawa ka kay mama, matanda na siya. Pagmamakaawa niya habang pilit hinahawakan ang aking kamay. Mabilis kong binawi ang aking kamay at tumayo. Maawa? Nasaan ang awa niyo nung pinagsilbi niyo ako na parang alipin habang kayo ay nagpapakasasa sa pera ng tatay ko? Nasaan ang awa niyo nung tinawag niyo akong basahan? Humarap ako sa malaking bintana. Tinitingnan ang abalang kalsada ng Makati. Attorney Mateo, ilabas niyo na ang basurang ito. At tawagan ang mga movers. Siguraduhin niyo na bago lumubog ang araw bukas. Wala nang natitirang de Dios sa loob ng property ko. Yes, ma'am. Tugon ni Mateo habang tinatawag ang mga security guards. Habang kinakaladkad si Emilio palabas ng aking opisina, ang kanyang mga sigaw ng pagmamakaawa ay tila isang musika sa aking pandinig. Ngunit hindi pa ako tapos. May isa pang taong kailangang makatikim ng aking ganti. Kinuha ko ang aking telepono at may tinawagan. Kumusta ang investigasyon kay Nicole? Siguraduhin niyo na lahat ng utang niya sa mga butik at salon ay sisingilin sa kanya sa loob ng araw na ito. At ang lalaking madalas niyang katagpo sa hotel? Ipadala niyo ang mga litrato kay Emilio. Gusto kong makita nila kung paano magwasak ang katotohanan. Ibinaba ko ang telepono at huminga ng malalim. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay tila nabubuhay muli. Ngunit sa likod ng aking tagumpay, isang maliit na alalahanin ang pumasok sa aking isip. May isang taong nakakaalam ng aking lihim bago pa man ito mabunyag. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng La Nouvelle, isang eksklusibong French restaurant sa BGC, ay hindi sapat upang palamigin ang tensyong bumabalot sa aming lamesa. Puno ang paligid ng mga kilalang personalidad at mayayamang negosyante, ang mga taong sadyang pinili ni Nicole na maging saksi sa kanyang murang dula-dulaan. Nakaupo ako ng tuwid, hawak ang isang baso ng mamahaling red wine, habang pinapanood ko ang pagpatak ng kanyang mga peking luha. Sofia, nagmamakaawa ako sa iyo. Humikbi si Nicole, sinadyang lakasan ng boses upang marinig ng mga nasa kabilang mesa. Hinawakan niya ang kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ito mula sa isang halimaw. Kunin mo na ang lahat. Kunin mo na si Emilio kung gusto mo. Pero parang awa mo na, huwag mo kaming palayasin sa bahay. Paano na ang baby ko? Paano na ang kinabukasan ng anak namin ni Emilio? Wala siyang kasalanan sa nangyari sa ating tatlo. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay nagsimulang tumingin sa gawi namin. Ang mga bulungan ay unti-unting lumakas, puno ng panghuhusga sa direksyon ko. Ang malupit at mapaghiganti na bilyonaryang umaapi sa isang kawawang buntis. Mabilis na inakbayan ni Emilio si Nicole. Ang kanyang mukha ay namumula sa halong galit at pagmamalaki sa kanyang pagiging bayani. Wala kang puso, Sofia? Papatayin mo ba ang anak ko sa stress? Binawi mo na ang kumpanya. Binawi mo na ang yaman namin. Tapos ngayon gusto mong ilagay sa panganib ang buhay ng pamangkin mo? You are a monster. Kahit kaming dalawa na lang ang parusahan mo, wag lang ang bata. Ang kanyang mga salita ay puno ng lason at pagbaluktot sa katotohanan. 5 taon nilang dinurog ang pagkatao ko. 5 taon nila akong ginawang alipin. At ngayon,
Ako pa ang naging halimaw sa kanilang kwento. Kung ako ang dating Sofia, baka yumuko na lamang ako sa hiya at umalis habang umiiyak. Ngunit ang babaeng nasa harap nila ngayon ay walang pakialam sa opinyon ng mga taong walang alam sa katotohanan. Dahan-dahan kong ibinaba ang baso ng wine. Ang pagdampi ng kristal sa makintab na mesa ay lumika ng isang mahinang kalansing na tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Emilio. Tinitigan ko silang dalawa. Ang aking muka ay tila inukit mula sa yelo. Wala akong isinigaw. Wala akong pinalaki. Anak? Anong anak ang sinasabi mo, Emilio? Mahinahon at malamig kong tanong. Ang aking boses ay hindi tumaas. Ngunit sapat ang diin nito upang manindig ang balahibo ng sinumang makarinig. Hinablot ko ang isang manipis na brown envelope mula sa aking designer bag at padalos na inihagis ito sa ibabaw ng mesa, eksakto sa harap ni Emilio. Basahin mo at lakasan mo para marinig ng lahat ng taong gusto ninyong maging audience sa sirko ninyong ito. Nanginginig ang mga kamay ni Emilio nang buksan niya ang envelope. Ilang pahina ng medical records mula sa isa sa pinakamahal na ospital sa bansa ang tumambad sa kanya. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nagbasa at sa bawat segundong lumilipas, ang kulay ng kanyang mukha ay unti-unting nagiging abo. Anong ibig sabihin nito? Nautal na tanong ni Emilio. Ang paningin ay pabalik-balik sa papel at kay Nicole. Severe endometriosis. Total hysterectomy. 3 taon na ang nakakalipas? Nicole, ano ito? Biglang namutla si Nicole. Ang kanyang mahinang paghikbi ay tuluyang huminto. Pilit niyang inagaw ang mga papel mula kay Emilio, ngunit naging mabilis ang lalaki at inilayo ito. Peke yan! Gawa-gawa lang ni Sofia yan para sirain tayo, Emilio. Gusto niyang sirain ang pamilya natin. Sumandal ako sa aking upuan at nung umiti ng pagak. Ang pirma ng doktor na yan, Nicole, ay mula sa mismong espesyalista na nag-opera sa iyo. At alam mo kung paano ko nakuha yan? Dahil ang ginamit mong pambayad sa operasyong iyon. Para tanggalin ang iyong matris 3 taon na ang nakararaan ay ang credit card na nakapangalan sa akin. Baog ka, Nicole. Hindi ka na kailanman magkakaanak. Kaya sabihin mo nga sa akin, kaninong hangin ang dinadala mo sa tiyan mong yan? Ang buong restaurant ay binalot ng nakakabihing katahimikan bago sumabog ang mas malakas na bulungan. Ang mga matang kanina ay puno ng awa para kay Nicole ay napalitan ng matinding pandidire. Naririnig ko ang mahinang tawanan ng ilang mayayamang ginang na halatang naaliw sa pagbagsak ng isang wad na biktima. Sinungaling! Sigaw ni Emilio. Hindi sa akin, kundi kay Nicole. Binitiwan niya ang babae na tila isang nakakadiring dumi. Niloko mo ako! Ginamit mo ang bata para tuluyang sirain ang asawa ko! Ang kumpanya ko! Emilio, please, hayaan mo ako magpaliwanag. Lumuhod si Nicole sa malamig na sahig. Sinusubok ang hawakan ang binti ni Emilio, ngunit buong lakas siyang itinulak ng lalaki. Ang luha ni Nicole ngayon ay totoo na, puno ng takot at desperasyon, dahil ang tanging sandata niya ay tuluyan ng nawasak. Kinuha ko muli ang aking baso ng wine. Dahan-dahan akong humigop mula rito habang pinapanood ang pagguho ng kanilang samahan. Ang sarap ng alak ay tila humalo sa tamis ng hustisya. Wala nang mas nakakabaliw na parusa kaysa sa makitang nagkakagatan ang 2 ahas na dating magkasabwat. Tumayo ako at inayos ang lukot sa aking Amerikana. Enjoy your meal, Mr. De Dios, at sana mapagkasyanin niyo ang huling barya sa inyong bulsa pambayad sa bill ninyo rito. Dahil simula ngayon, pati ang personal bank accounts mo ay frozen na. Iniwan ko silang nag-aaway sa gitna ng restaurant. Ang dignidad ni Nicole ay tuluyang nayurakan sa harap ng lipo ng gusto niyang aniban. Habang naglalakad ako, palabas tungo sa naghihintay na sasakyan, binuksan sa akin ni Attorney Mateo ang pinto. Excellent execution, Ma'am Sofia. Bati niya habang sumasakay ako sa likod. Iniabot niya sa akin ang isang tablet. Ito na po ang mga larawan na hiniling ninyo. Ang lalaking palaging kasama ni Nicole sa hotel bago niya akitin si Emilio.
Tiningnan ko ang larawan sa screen. Isang lalaking may pamilyar na mukha. Isang taong madalas kong makita sa mga board meetings ng kumpanya ng aking ama noon. Bakit kasabot ni Nicole ang isa sa mga dating kaaway sa negosyo ng aking pamilya? Bago ko pa mapag-isipan ng detalyeng ito, nagliwanag ang screen ng aking personal na telepono at sinundan ng tuloy-tuloy na panginginig nito. Isang numero na walang pangalan ang tumatawag. Mabilis ko itong sinagot. Hello, Ma'am Sofia? Isang paos at nanginginig na boses ng lalaki ang sumagot. Ang malakas na ugong ng mga dumadaang sasakyan sa kabilang linya ay nagpapahiwatig na siya ay nasa tabing kalsada, tumatawag mula sa isang pampublikong lugar. Ako po ito, si Mang Tonyo, ang dating mekaniko ng inyong pamilya. Matagal po akong nagtago dahil sa takot, pero hindi ko na po kayang dalhin ang konsensya ko. Nangunot ang aking noo, at ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabigat. Mang Tonyo, anong kailangan mo? Saan ka nagtago sa loob ng 5 taon? Tungkol po sa aksidente ng papa ninyo 5 taon nang nakakalipas. Hindi po yun aksidente, ma'am. Nakita ko po mismo bago sumabog ang sasakyan. May pumuto sa brake lines ng kotse ng inyong ama. At ang nag-utos po nito, isa sa mga malalapit na tao sa inyo. Huminto ang aking paghinga. Ang mundo ko ay tila natigilan. Tanging ang boses lamang ni Mang Tonyo ang umiikot sa aking isipan. Ang laban ng ito ay hindi na lamang tungkol sa nawalang pera at nadurog na dignidad. Ito ay tungkol sa dugo, buhay, at walang awang pagpatay. Liningon ko si Attorney Mateo. Ang aking mga mata ay naging 2 patalim sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang larong ito ay tuluyan nang naging isang madugong digmaan. Ang bawat balita na lumalabas sa telebisyon at social media ay tila isang malakas na agos na unti-unting lumalamon sa pangalang de Diyos. Nakaupo ako sa aking opisina. Pinapanood ang live feed ng stock market. Ang dating matatag na linya ng De Dios Corporation ay tila isang pasyenteng malapit ng malagutan ng hininga, pababa ng pababa, hanggang sa maging kulay pula ang buong screen. Wala akong naramdamang pagsisisi. Ang bawat porsyentong nawawala sa kanila ay katumbas ng bawat patak ng luhang sinayang ko sa loob ng 5 taon. Ma'am Sofia, kinumpirma na po ng 3 pangunahing supplier nila ang pagputol ng kontrata. Ulat ni Attorney Mateo habang inilalapag ang isang baso ng mainit na tsaa sa aking lamesa. Wala na silang hilaw na materyales para sa kanilang mga factory. Sa loob ng 24 na oras, tuluyan ng titigil ang kanilang operasyon. Tumango ako ng bahagya, hindi inaalis ang tingin sa labas ng bintana. At ang mansyon? Kamusta ang ating mga panauhin? Isang bahagyan ngiti ang gumuhit sa labi ni Mateo. Nandun na po ang mga movers. Gaya ng iniutos ninyo, wala silang pwedeng dalhin, kundi ang kanilang mga personal na damit. Ang lahat ng gamit sa loob ng bahay, mula sa mga antigong florera hanggang sa mga mamahaling kortina, ay nakalista bilang pag-aari na ng KHD. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang sikat na jewelry shop sa loob ng isang mall sa Makati, isang eksena ang kasalukuyang nagaganap na alam kong hinding-hindi malilimutan ni Doña Remedios. Hawak ang kanyang kulay gintong bag. Inilapag ng matanda ang kanyang pinakaiingatang kwintas na gawa sa diamante sa ibabaw ng velvet na tela. Gusto kong ibenta ito. Mayabang na wika ni Doña Remedios sa jeweler, kahit na bakas ang panginginig sa kanyang boses. Kailangan ko ng cash ngayon din. Siguraduhin mong tama ang presyong ibibigay mo. Dahil ang kwintas na yan ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang jeweler, na sadyang tinawagan ko na bago pa man dumating ang matanda, ay kinuha ang magnifying glass at maingat na sinuri ang mga hiyas. Pagkalipas ng ilang minuto, ibinaba ng lalaki ang kwintas at tumingin kay Doña Remedios nang may halong panggigigil at awa. Paumanhin, senyora. Pero hindi namin matatanggap ang kwintas na ito. Malamig na wika ng jeweler. Ang mga batong ito ay gawa lamang sa dekalidad na plastik at salamin.
Ito ay isang imitasyon. Walang halaga ang pirasong ito. Ano? Imposible. Ang asawa ng anak ko ang gumili nito para sa akin. Sigaw ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa loob ng tahimik na tindahan. Si Nicole! Siya ang kasama ni Emilio noong binili ito. Huwag mo akong lokohin, bata. Wala po akong dahilan para magsinungaling, senyora. Tingnan ninyo ang likod ng lock. May nakaukit na Made in China. Kung gusto ninyo, maari ninyo itong dalhin sa ibang shop. Pero iisa lamang ang sasabihin nila sa inyo. Basura ang hawak ninyo. Ang mukha ni Doña Remedios ay tila nawala ng lahat ng dugo. Sa sandaling iyon, ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanya mula sa kanyang ilusyon. Naalala niya ang mga pagkakataong hiniram ni Nicole ang kanyang mga alahas para linisin o ipa-appraise. Ang babaeng itinuring niyang perpektong manugang ay ninakawan siya ng harap-harapan sa loob ng sarili niyang bahay. Habang nagaganap ang lahat ng ito, dinala ako ni Attorney Mateo sa isang lugar na tanging kaming dalawa lamang ang nakakaalam. Isang pribadong medical facility na matatagpuan sa isang liblib na bahagi ng Tagaytay. Ang gusali ay napapalibutan ng mataas na pader at mga armadong gwardiya. Pumasok ako sa isang kwarto na puno ng mga makina na naglalabas ng mahihinang tunog ng pagtibok ng puso. Sa gitna ng kama, nakahiga ang isang lalaking may maputing buhok. Ang kanyang katawan ay payat, ngunit ang kanyang muka ay payapa. Ang aking ama, si Chairman Kang. 5 taon ang nakalipas matapos ang aksidente. Ipinalabas namin na pumanaw na siya upang maprotektahan ang kanyang buhay mula sa mga taong gustong ubusin ang aming pamilya. Itinago ko siya rito. Umaasang balang araw ay muli siyang magigising. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Papa, narito na po ako. Bulong ko. Ang aking boses ay bahagyang nanginginig sa unang pagkakataon. Ang mga taong nanakit sa atin, ang mga taong sumira sa buhay mo, unti-unti na silang nagbabayad. Ang pamilya de Diyos ay wala na. Pero Papa, may mas malalim pa palang dahilan. May taong nag-utos na patayin ka. Nagulat ako nang maramdaman ko ang bahagyang pagpisil ng kanyang mga daliri sa aking palad. Dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata, puno ng pagod, ngunit may linaw ng kaisipan. Tumingin siya sa akin at isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sofia, aking anak. Mahina niyang wika. Ang boses ay tila isang kaluskos ng tuyong dahon. Huwag kang tumigil. Ang dokumento, sa loob ng lumang safe sa ating library sa mansyon. Hanapin mo ang asul na folder. Doon nakatago ang tunay na pangalan ng otak sa likod ng lahat. Ang mga salitang iyon ay tila isang huling hininga ng lakas bago siya muling pumikit para magpahinga. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa aking mata patungo sa kanyang kamay. Ngunit agad ko itong pinunasan. Ang oras ng pag-iyak ay tapos na. Ngayon ay oras na para sa huling pagtutuos. Bumalik ako sa Makati nang magtatakip si Lim. Pagdating ko sa tapat ng mansyon ng mga de Diyos, nakita ko ang isang tanawing nagbigay sa akin ng kakaibang katahimikan. Ang lahat ng kanilang mga gamit, mga maleta, sako-sakong damit, at ilang mga basag na alaala ay nakatambak sa labas ng gate. Si Emilio ay nakaupo sa gilid ng kalsada. Nakabaon ang mukha sa kanyang mga palad. Si Doña Remedios naman ay patuloy na nakikipag-away sa mga movers, nagsisigaw tungkol sa kanyang karapatan, habang ang mga kapitbahay ay nanonood at kumukuha ng video mula sa kanilang mga bintana. Ang hiya o ang matinding kahihiyan ay tila isang makapal na usok na bumabalot sa kanila. Ipinababa ko ang salamin ng kotse habang dahan-dahan kaming dumadaan sa harap nila. Napatingin si Emilio sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, galit, at desperasyon. Sinubukan niyang tumayo at tumakbo patungo sa sasakyan. Ngunit hinarangan siya ng mga security guard ni Mateo.
Sofia, patawarin mo kami. Saan kami pupunta? Wala kaming matutuluyan. Sigaw ni Emilio. Ang kanyang boses ay pumapaos sa gitna ng ingay ng gabi. Hindi ko siya sinagot. Tinitigan ko lamang siya ng huli nang walang anumang emosyon bago ko muling itinaas ang salamin. Ang pamilyang ito ay naging bahagi ng buhay ko sa loob ng 5 taon. Ngunit na yon, sila ay mga estrangjero na lamang na may utang na hindi kailanman mababayaran. Habang papalayo ang aming sasakyan, napansin ko ang isang itim na van na nakaparada sa di kalayuan. Ang mga bintana nito ay madilim, ngunit ramdam ko ang isang pares ng mga mata na nakatitig sa bawat galaw ko. Biglang bumukas ang tablet ni Attorney Mateo. Isang mensahe ang pumasok mula sa aming intelligence team. Ma'am Sofia, ang lalaking kasabot ni Nicole sa mga hotel meetings. Natukoy na po namin ang kanyang tunay na pagkatao. Siya ang dating Chief Financial Officer ng KHD na tinanggal ni Chairman Kang bago ang aksidente. At ang mas malala, siya ay may direktang komunikasyon sa Pamilya de Dios. Bago pa man kayo ikasal kay Emilio. Nakahinga ako ng malalim. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimulang mabuo. Ang pagkikita namin ni Emilio ay hindi isang aksidente. Ang kasal namin ay hindi bunga ng pag-ibig. Ito ay isang mahabang plano upang makuha ang KHD Group sa pamamagitan ko. Isang malakas na tunog ng pagpreno ang narinig namin sa aming likuran. Ang itim na van ay biglang humarurot at pilit kaming igigitna sa gitna ng highway. Ang tunog ng mga gulong sa semento ay lumika ng isang nakakatakot na ingay. Ma'am, yumuko kayo! Sigaw ni Attorney Mateo habang mabilis niyang iniikot ang manibela para iwasan ang bangga. Ang sasakyan namin ay gumaralgal sa lakas ng impact nang sumagi ang gilid ng van sa aming pinto. Sa gitna ng kaguluhan at panganib, isa lamang ang pumasok sa isip ko. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi pa tapos ang aking ganti at ang tunay na halimaw ay hindi pa lumalabas sa dilim. Naramdaman ko ang pag-uga ng buong sasakyan nang muling bumangga ang itim na van sa aming tagiliran. Ang tunog ng pagkiskis ng bakal sa bakal ay naglikha ng mga kislap na tila mga bituing mabilis na namamatay sa gitna ng madilim na highway. Sa loob ng sasakyan, hindi ako sumigaw. Hindi ako humiyaw sa takot. Sa halip, mas hinigpitan ko ang hawak sa handle ng pinto, ang aking mga kuko ay bumaon sa leather, habang ang aking isip ay mabilis na nagkakalkula. Ma'am Sofia, itaas niyo ang inyong mga paa. Huwag kayong titingin sa bintana. Sigaw ni Attorney Mateo habang mabilis ning iniikot ang manibela sa kaliwa at kanan, pilit na pinapanatili ang balanse ng aming armored SUV. Ang itim na van ay tila isang anino ng kamatayan na hindi kami tinatantanan. Nakita ko sa side mirror ang bintana ng van na bumukas at isang dulo ng baril ang lumitaw. Ngunit bago pa man sila makagawa ng anumang hakbang, mabilis na pumasok ang 2 pang sasakyan ng aming security team mula sa kabilang lane. Ang tunog ng pagpreno ng mga sasakyan sa semento ay lumikha ng isang mahabang kaskas na tila isang huling babala. "Ipitin niyo sila!" utos ni Mateo sa radyo. Nakita ko kung paano pinalibutan ng aking mga tauhan ang itim na van. Ang malakas na impact ng pagbangga ng aming security cars sa van ay nagresulta sa pag-ikot nito ng ilang beses bago ito tuluyang tumama sa guardrail. Ang usok mula sa makina ng van ay dahan-dahang pumailan lang sa hangin, kasabay ng katahimikan ng gabi na muling bumalik sa highway. "Huwag kayong lalabas, ma'am. Hintayin ang kumpirmasyon." Wika ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng profesionalismo, ngunit bakas ang matinding adrenaline. Pagkalipas ng ilang minuto, lumapit ang isa sa mga security guards at kumatok sa bintana. "Clean, ma'am. Ang driver ay sugatan pero buhay. Ang isa pang kasama ay nakatakas sa dilim ng talahiban, pero may nakuha kaming gamit sa loob ng van." Ibinaba ko ang salamin ng bintana. Ang amoy ng sunog na goma at gasolina ay humalo sa malamig na hangin.
Iniabot sa akin ng guard ang isang cellphone. Isang lumang modelo na madalas gamitin para hindi matrace ang tawag. Pinuksan ko ang inbox nito. Isa lamang ang nakasulat na mensahe sa draft. Tapusin na ang reyna. Huwag hayaang makarating sa library. Ang library. Ang library sa lumang mansyon ng mga dediyos na ngayon ay pag-aari ko na. Doon nakatago ang asul na folder na binanggit ni Papa. Mateo, dalhin mo ako sa mansyon. Nayon din. Ang aking utos ay maikli at walang pasubali. Pero ma'am, delikado pa po. Baka may iba pang naghihintay doon. Pag-aalala ng abogado. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating mauna. Kung alam nila ang tungkol sa library, ibig sabihin ay malapit na sila sa katotohanang matagal nilang itinago. Hindi ako papayag na maunahan nila ako sa sarili kong pamamahay. Wika ko habang tinititigan ang cellphone sa aking palad. Habang tinatahak namin ang daan pabalik sa mansyong dati kong naging kulungan, hindi ko mapigilang isipin ang lalaking nasa likod nito. Si Victor, ang dating CFO ng KHD. Naalala ko siya bilang isang lalaking laging nakangiti nang may kasamang kakaibang kislap sa mata. Siya ang pinagkakatiwalaan ni Papa noon, ang lalaking itinuring naming pamilya. Ang katotohanang kasabwat siya ni Nicole at marahil ay siyang utak sa likod ng pagbagsak ng aming pamilya ay nagbigay sa akin ng isang uri ng galit na hindi nakakasunog, kundi nakakamatay sa lamig. Nakarating kami sa mansyon. Ang gate na kanina lamang ay puno ng kaguluhan dahil sa pagpapalaya sa mga didiyos ay tahimik na ngayon. Ang mga gamit na iniwan ni na Emilio ay nakakalat pa rin sa kalsada, tila mga basurang iniwan ng isang dumaang bagyo. Pumasok kami sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang ko sa madilim na sala ay nagbibigay ng echo na tila mga bulong ng nakaraan. Dumiretso ako sa library. Isang kwartong puno ng amoy ng lumang papel at kahoy. Sa gitna ng kwarto, nakita ko ang malaking bookshelf na tila hindi nagalaw sa loob ng mahabang panahon. Hinanap ko ang nakatagong safe sa likod ng isang painting ng landscape. Nanginginig ang aking mga daliri habang inalalagay ko ang code na huling ibinigay ni Papa bago siya muling nawalan ng malay. Ang tunog ng mekanismo ng safe na dahan-dahang bumubukas ay tila isang musika sa aking pandinig. At doon, sa pinakailalim ng mga dokumento, nakita ko ang asul na folder. Binuksan ko ito at binasa ang unang pahina. Ang aking mga mata ay nanlaki. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Hindi lamang ito tungkol sa kumpanya. Ang folder na ito ay naglalaman ng mga ebidensya ng illegal na transaksyon ni Victor sa pamilya de Dios. Isang kasunduan na nagsasabing kapalit ng pagpapakasal ni Emilio sa akin, babayaran ni Victor ang lahat ng utang ng mga de Dios gamit ang pondo ng KHD. Pero ang mas nakakangitngit ay ang huling pahina. Isang kopya ng insurance policy ni Papa kung saan ang beneficiary ay pinalitan at ang pirma sa ibaba ay pirma ni Emilio de Dios. Hayop kayo, pabulong kong wika. Ang galit na pilit kong itinatago ay tila sumasabog na sa aking dibdib. Pinlano nilang patayin si Papa para makuha ang insurance money at ginamit nila ako bilang susi para mapasok ang KHD. Sa loob ng 5 taon, natulog ako sa tabi ng isang mamamatay tao. Biglang narinig ang isang mahinang kaluskos mula sa balkonahe ng library. Mabilis akong tumingin sa direksyon ng tunog. Doon, sa anino ng kortina, nakatayo ang isang figura. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha. Si Emilio, gusot ang kanyang damit, puno ng dumi ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay tila sa isang baliw na tao. Sofia, ibigay mo sa akin ang folder na yan. Wika ni Emilio. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagbabanta. May hawak siyang isang matulis na piraso ng basag na bote. Yan na lang ang tanging paraan para hindi ako makulong. Ibigay mo sa akin at mangangako akong hindi na kita muling guguluhin. Tiningnan ko siya ng may matinding pandidire.
Akala mo ba ay natatakot pa ako sa iyo, Emilio? Sa loob ng 5 taon, kinatakutan ko ang bawat galit mo, ang bawat panlalait mo. Pero ngayon, nakikita ko na ang tunay mong anyo. Isang mahina at desperadong kriminal. Ibigay mo sa akin, sigaw niya habang humahakbang papalapit. Subukan mo, Emilio. Hamon ko sa kanya habang hawak ko ng mahigpit ang asul na folder. Dahil sa sandaling lumapit ka, sisiguraduhin kong hindi ka lang sa kalsada matutulog. Sisiguraduhin kong ang bawat segundo ng buhay mo ay pagsisisihan mo sa loob ng rehas. Sa labas ng mansyon, narinig ang sirena ng mga pulis na papalapit. Ang pula at asul na ilaw ay nagsimulang sumilay sa bintana ng library. Tumawa si Emilio ng mapait, isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Sa tingin mo ba ay pulis ang tanging kalaban mo? Hindi mo ba alam, Sofia? Si Victor, hindi niya hahayaang mabuhay ang sinumang nakakaalam ng sikreto niya. At ikaw ang unang nasa listahan niya. Bago pa man ako makasagot, isang malakas na putok ang narinig mula sa labas ng library. Kasunod ang tunog ng pagkabasag ng isang bintana sa ibaba. Ang mga tauhan ni Victor ay narito na rin. Lumingon ako kay Mateo na kakarating lang sa pintuan. Attorney Mateo, itago mo ang folder na ito. Huwag mong hahayaang makuha nila ito kahit anong mangyari. Paano kayo, ma'am? Tanong ni Mateo nang may pag-aalala. Tumingin ako kay Emilio na ngayon ay nanginginig na sa takot sa gilid ng kwarto. Ako? May tatapusin lang akong isang matagal na utang. Ang amoy ng pulbura at usok mula sa ibaba ng mansyon ay dahan-dahang umabot sa library. Humahalo sa amoy ng lumang papel at ang nanunuot na takot ni Emilio. Sa kabila ng panganib, nanatili akong nakatayo sa gitna ng kwarto. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Ngunit, ang aking isip ay kasing linaw ng kristal. Tiningnan ko si Emilio, ang lalaking minahal ko, ang lalaking naging asawa ko, at nayon ay ang lalaking napatunay ang gustong pumatay sa aking ama. Ibigay mo sa akin ang folder, Sofia! Muling sigaw ni Emilio. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa desperasyon habang iwinagayway ang basag na bote. Kung hindi mo ibibigay ito, pareho tayong mamamatay rito! Hindi titigil si Victor hanggat hindi niya nakukuha yan. Kung ganoon, mamatay tayo ng magkasama, Emilio. Malamig kong sagot. Pero sisiguraduhin ko na, bago ako malagutan ng hininga, ang mundo ay malalaman kung anong klaseng halimaw ang nagtatago sa likod ng pangalang de Dios. Isang malakas na kalabog ang narinig mula sa pintuan ng library. Bumukas ito ng marahas at pumasok ang 3 lalaking nakamaskara mga tauhan ni Victor. Ngunit bago pa sila makagawa ng anumang hakbang, isang nakasisilaw na liwanag mula sa labas ang tumama sa mga bintana. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay tila isang koro ng hustisya na papalapit. Ang mga tauhan ni Victor, sa takot na mahuli, ay mabilis na nagkatinginan at nagpasyang tumalon sa balkonahe, patungo sa kadiliman ng hardin. Naiwan kaming dalawa ni Emilio. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga pulis kasama si Attorney Mateo. Ang pula at asul na ilaw ay sumasayaw sa mukha ni Emilio, na ngayon ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang mga tuhod. Binitawan ang basag na bote at umiyak ng parang isang bata. Dakpin niyo siya. Maikli kong utos sa mga pulis habang itinuturo si Emilio. At ang folder na ito ang magiging kabaong ng kanyang kalayaan. 3 linggo ang lumipas. Ang courtroom 4 ng Makati Regional Trial Court ay puno ng mga mamamahayag, mga kuryosong manonood, at ang mga labi ng pamilya de Dios. Ang hangin sa loob ng korte ay mabigat, puno ng tensyon, at ang amoy ng lumang kahoy at mga legal na dokumento. Nakaupo ako sa unahan, katabi ni Attorney Mateo. Suot ko ang isang puting Amerikana, simbolo ng aking bagong simula at ang kalinisan ng aking hangarin. Sa kabila, nakaupo si Emilio, nakasuot ng dilaw na t-shirt ng bilanggo,
Nakaposas ang mga kamay. Sa tabi niya ay si Doña Remedios, na ngayon ay tila tumanda ng 10 taon. Ang kanyang balat ay kulubot na at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng ginto. Pumasok din si Nicole, suot ang isang simpleng bestido. Sinusubok ang magmukang inosente at api. Ngunit nang magtagpo ang aming mga mata, ako ang unang nag-iwas ng tingin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kawalan ng halaga. Para sa akin, si Nicole ay isa na lamang anino ng nakaraan. Tumayo ang lahat, wika ng court bailiff habang pumapasok ang hukom. Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ni Emilio ay nagsimulang magsalita, sinusubok ang baluktutin ang katotohanan. Your Honor, ang aking kliyente ay biktima lamang ng manipulasyon ni Victor. Pinilit siya, tinakot ang kanyang pamilya, kaya napilitan siyang pirmahan ang mga dokumentong iyon. Si Emilio de Dios ay isang biktima rin sa kwentong ito. Isang mahinang tawanan ang narinig mula sa gallery, na agad ding sinaway ng hukom. Tumingin ako kay Mateo at tumango. Tumayo si Attorney Mateo. Bitbit ang asul na folder. Your Honor, nais naming iharap ang ebidensyang ito. Ito ay ang orihinal na insurance policy ni Chairman Kang. Mapapansin sa huling pahina na hindi lamang ito basta pinirmahan. Ang pirma ni Emilio de Dios ay ginawa 3 araw, bago pa man maganap ang aksidente. Ibig sabihin, bago pa man ang sinasabing takot at manipulasyon. Binalak na ni Mr. de Dios ang kamatayan ng kanyang biyenan. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng korte. Ang mukha ni Emilio ay yumuko, hindi makatingin sa kahit kanino. At hindi lang yan, Your Honor, pagpapatuloy ni Mateo. Mayroon kaming testigong magpapatunay na ang unang pakikipagtagpo ni Emilio kay Sofia Kang ay hindi isang aksidente sa isang charity event. Ito ay pinlano ni Victor at Emilio upang makuha ang tiwala ng tagapagmana ng KHD. Tumayo ang ating testigo, si Mang Tonyo. Sa kanyang paglalakad patungo sa witness stand, ang bawat hakbang niya ay tila isang pako na pumapako sa kasinungalingan ng mga de Dios. Isinalaysay niya ang lahat. Ang pagputol sa brake lines, ang usapan sa pagitan ni Victor at Emilio sa isang madilim na parking lot, at ang pangako ng 50% ng insurance money para sa pamilya de Dios. Sinungaling ka! Biglang sigaw ni Doña Remedios mula sa kanyang upuan. Nabayaran ka lang ni Sofia. Ang anak ko ay mabuting tao. Siya ang nagbigay sa amin ng lahat. Tahimik! Sigaw ng hukom, sabay pukpok ng gavel na lumika ng isang nakabibinging tunog sa buong kwarto. Senyora, isa pang hiyaw at ipapalabas kita sa korting ito. Lumingon ako kay Emilio. Sa gitna ng kaguluhan, nanatili siyang tahimik. Nakita ko ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Pagsisisi ba ito? O taot sa darating na hatol? Para sa akin, hindi na mahalaga. Ang hustisya ay hindi nakabase sa luha ng isang kriminal. Sofia, pabulong na wika ni Emilio nang magkaroon ng sandaling break ang korte. Nagawa niyang lumapit ng bahagya habang binabantayan ng mga gwardiya. Patawarin mo ako. Ginawa ko lang iyon dahil gusto kong iligtas ang kumpanya namin. Gusto kong maging karapat-dapat sa'yo. Tumingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay walang kahit anong bakas ng galit. Tanging ang isang malalim na kawalan. Emilio, ang taong tunay na nagmamahal ay hindi pumatay ng ama ng kanyang minamahal. Hindi mo kailanman naging mahal ang kumpanya nyo at mas lalong hindi mo ako minahal. Ang tanging minahal mo ay ang sarili mo at ang kapangyarihang dala ng pera ko. Huminga ako ng malalim. Dinaramdam ang kalayaan sa bawat salitang lumalabas sa aking bibig. Sa loob ng 5 taon, ginawa mo akong alipin ng iyong mga pangarap. Ngayon, magiging alipin ka ng sarili mong mga kasalanan. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ko. Mula sa araw na ito, si Sofia Kang ay wala ng asawa. At ikaw?
Ikaw ay isa na lamang bilang sa loob ng isang selda. Pagbalik ng hukom, ang hatol ay malinaw. Based on the overwhelming evidence and testimonies presented, this court finds Emilio de Dios guilty of attempted murder and insurance fraud. He is hereby sentenced to reclusion perpetua. Ang tunog ng gavel sa huling pagkakataon ay tila isang kampana na naghuhudyat ng wakas ng isang madilim na kabanata. Nakita ko kung paano ikinaladkad si Emilio palabas. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang dangal ay tuluyan ng nadurog sa harap ng buong bansa. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, napansin ko ang isang bagay. Si Nicole ay wala na sa kanyang upuan. Mabilis siyang nakalabas sa gitna ng kaguluhan ng hatol. Attorney Mateo, nasaan si Nicole? Tanong ko ng may pag-aalala. Nakaalis na siya, ma'am. Pero huwag kayong mag-alala. Sinusubaybayan siya ng ating mga tauhan. Papunta siya sa isang abandonadong bodega sa pier, sagot ni Mateo habang tinitingnan ang kanyang telepono. Bakit siya pupunta roon? Dahil doon magkikita sila ni Victor. Plano nilang tumakas palabas ng bansa gamit ang isang pribadong yate ngayong gabi. Naramdaman ko ang muling pag-init ng aking dugo. Ang laban ay hindi pa tapos. Si Victor, ang tunay na utak, ang lalaking pumatay sa katahimikan ng aking pamilya, ay hindi pwedeng makatakas. Ihanda ang sasakyan. Wika ko sa isang boses na puno ng kapangyarihan. Hindi natin hahayaang lumubog ang araw nang hindi sila nahuhuli. Kung kailangang ako mismo ang humarap sa kanya, gagawin ko. Habang papalabas kami ng korte, ang mga kamera ng media ay kumikislap sa bawat gilid. Ang mga reporter ay sumisigaw ng aking pangalan. Ngunit hindi ko sila pinansin. Ang aking paningin ay nakatuon sa malayo, sa dagat, kung saan nagtatago ang huling piraso ng aking ganti. Ang amoy ng lansa ng dagat at ang nanunuot na amoy ng kalawang sa pier, 14, ay tila isang babala na hindi ko pinansin. Madilim ang paligid, tanging ang iilang aandap-andap na ilaw mula sa mga poste ng kuryente ang nagbibigay ng liwanag sa abandonadong bodega sa dulo ng pantalan. Ang malalakas na hampas ng alon sa mga haligi ng semento ay lumilikha ng isang mabigat na tunog, tila isang martilyo na tumitibok sa katahimikan ng gabi. Dito po sila pumasok, ma'am, bulong ni Attorney Mateo habang maingat kaming naglalakad sa likod ng mga naglalakihang container van. Ramdam ko ang higpit ng kanyang pagkahahawak sa aking siko. Isang tahimik na paninigurado na hindi niya ako hahayaang mapahamak. Sa gitna ng lamig ng gabi, ang init ng kanyang presensya ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas. Sumilip kami sa maliit na siwang ng pintuan ng bodega. Sa loob, sa ilalim ng isang solong bumbilya na nakabitin sa kisame, nakita ko si Nicole at si Victor. Si Nicole ay tila isang basang sisiw, nanginghinig ang buong katawan habang yakap ang isang maliit na bag. Si Victor naman ay abala sa pakikipag-usap sa radyo. Ang kanyang muka ay puno ng galit at pagmamadali. Nasaan na ang yate? Sabi mo 10:00 ay narito na sila. Sigaw ni Victor kay Nicole bago niya marahas na hinablot ang braso ng babae. Hindi ko alam, Victor. Sinunod ko ang lahat ng utos mo. Binigay ko na ang lahat ng impormasyon tungkol kay Sofia. Humahagulgol na sagot ni Nicole. Please, umalis na tayo rito. Nararamdaman kong sinusundan nila tayo. Wala ka talagang silbi. Isang malakas na sampal ang nagbaling sa mukha ni Nicole. Dahilan upang bumagsak siya sa maduming sahig. Ginamit mo lang si Emilio para sa sarili mong luho. At ngayon, pati ang pagtakas natin ay nanganib dahil sa katangahan mo. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Dahan-dahan kong itinulak ang pintuan, ang tunog ng kalawanging bakal na gumagasgas sa semento ay naging hudyat ng aking pagpasok. Ang liwanag mula sa likuran ko ay nagmula sa mga headlight ng aming mga sasakyan na sabay-sabay na bumukas. Nililiwanagan ang buong loob ng bodega. Akala ko ba'y matalino ka, Victor? Wika ko sa isang boses na kasing lamig ng tubig dagat. But you're just another desperate man running away
from his own shadow. Gulat na napalingon si Victor. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at pagkamangha. Sofia, paano nahanap mo kami rito? Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa gitna. Ang tunog ng aking takong ay nagbibigay ng atoridad sa bawat hakbang. Nakalimutan mo na ba? KHD owns the logistics company na nagpapatakbo sa pier na ito. Every move you make, every ship you hire, dadaan at dadaan sa ilalim ng aking pirma. Victor, tulungan mo ako! Sigaw ni Nicole habang sinusubukan lumapit sa lalaki, ngunit tinutukan siya ni Victor ng isang baril. Huwag kang lalapit. Sofia, ibigay mo sa akin ang access sa offshore accounts ni Chairman Kang. Kung hindi ay papatayin ko ang babaeng ito. Banta ni Victor. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa desperasyon. Tumawa ako ng bahagya, isang tawang walang kasing pait. Go ahead, Victor. Shoot her. She's nothing to me. But do you really think I'm that stupid? Ang mga accounts na tinutukoy mo ay frozen na simula pa nung 1 linggo. Wala ka ng pera, Victor. Wala ka ng kapangyarihan. Ang tanging natitira sa'yo ay ang bilang ng mga taon na gugugulin mo sa loob ng rehas. Sinungaling ka, sigaw ni Victor, at sa isang sandali ng kawalan ng pag-iisip, itinutok niya ang baril sa akin. Bago pa man siya makakalabit, isang mabilis na pagkilos ang naganap. Hinila ako ni Attorney Mateo sa likod ng isang container van, habang ang aming security team ay mabilis na pumasok mula sa iba't ibang panig. Ang tunog ng pagpreno ng mga sasakyan at ang sigaw ng mga awtoridad ay pumailan lang sa hangin. Ibagsak ang baril! Pulis ito! Sigaw ng isang opisyal. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukang tumakbo ni Victor patungo sa likurang bahagi ng bodega kung saan naroon ang tubig. Ngunit bago pa siya makatalon, nadulas siya sa basang sahig at marahas na bumagsak. Mabilis siyang pinalibutan ng mga pulis at pinosasan. Lumingon ako kay Nicole na ngayon ay nakaluhod sa sahig, umiiyak ng walang tigil. Nilapitan ko siya at tiningnan ng diretsyo. Walang galit sa aking puso, tanging isang malalim na pagod. You thought being the victim would save you, Nicole, pabulong kong wika. But the world doesn't reward those who step on others to rise. Ngayon, harapin mo ang bunga ng lahat ng iyong pagsisinungaling. Sofia, patawarin mo ako. Kailangan ko lang ng pera para sa pamilya ko. Pagmamakaawa niya habang pilit hinahawakan ang dulo ng aking suot na Amerikana. Binawi ko ang aking damit ng walang salita. Tumingin ako kay Attorney Mateo na ngayon ay nakatayo sa tabi ko. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at proteksyon. Ayos lang ba kayo, ma'am? Tanong niya. Ayos lang ako, Mateo. Tapos lang lahat. Sagot ko, habang humihinga ng malalim. Nilalasap ang bango ng kalayaan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Habang ikinalalagkad si Victor at Nicole palabas ng bodega, tiningnan ko ang madilim na dagat. Ang bawat alon na humahampas ay tila naghuhugas sa mga sugat ng aking nakaraan. Ang pamilya de Dios ay tuluyan ng nawala. Ang mga taong pumatay sa aking ama ay nasa ilalim ng batas. Ngunit habang naglalakad kami pabalik sa sasakyan, isang pamilya na tunog ng notification ang narinig ko mula sa aking telepono. Isang video call mula sa hospital. Mabilis ko itong sinagot. Hello? Ano pong nangyari? Ma'am Sofia, gising na po si Chairman Kang. Hinahanap po niya kayo. Ang masayang balita ng nurse ay tila isang musika na nagpaliwanag sa buong paligid. Naramdaman ko ang pagdaloy ng tunay na luha sa aking mga pisingi. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng wagas na kagalakan. Lumingon ako kay Mateo at nakita ko rin ang isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit bago pa man kami makarating sa ospital, isang itim na sasakyan ang humarang sa aming daan sa labas ng pier. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang lalaking hindi ko inaasahan. Isang lalaking matagal nang nawala sa eksena. Ngunit may hawak na isang dokumentong magbabago sa lahat ng aking pinaghirapan.
Ang laban para sa KHD Group ay tila hindi pa pala tuluyang natatapos. Ang kalsadang palabas ng pier ay binalot ng isang nakakangilong katahimikan nang humarang ang isang kulay abong sedan sa aming daraanan. Ang liwanag mula sa aking mga headlight ay tumama sa figura ng isang lalaking dahan-dahang bumababa mula sa sasakyan. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit na kulay navy blue. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa at isang uri ng awtoridad na hindi ko inaasahan sa gabing ito. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Attorney Mateo sa aking balikat. Ma'am, manatili kayo sa loob. Hindi ko kilala ang lalaking yan. Hindi na kailangan, Mateo. Wika ko habang tinititigan ang lalaki. Kilala ko ang mukhang yan. Siya si Julian Valderrama. Ang lalaking itinuring ni Papa na parang sariling anak, bago siya biglang naglaho 7 taon na ang nakakaraan. Pinuksan ko ang pinto ng sasakyan at lumabas. Ang hangin mula sa dagat ay humahampas sa aking buhok. Ngunit ang aking paningin ay nanatiling nakapako kay Julian. Hawak niya ang isang kulay itim na folder, at sa kanyang mga labi ay may isang mapanuyang ngiti na tila nagsasabing siya ang tunay na nanalo sa gabing ito. Sofia, ang aking paboritong kapatid, bati ni Julian. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng sarkasmo. I must say, I am impressed. Inubos mo ang pamilya de Dios at pinatalsik si Victor sa loob ng isang gabi. You've grown claws, little queen. Anong ginagawa mo rito, Julian? At bakit mo kami hinaharangan? Direkta kong tanong. Wala akong panahon para sa mga lumanyang laro. Ibinukas ni Julian ang folder at iniabot sa akin ang isang dokumento. Narito ako para batiin ka at para ibigay ang opisyal na paunawa. Habang abala ka sa paglalaro ng bahay-bahayan kasama si Emilio, nakalimutan mo na may mga obligasyon ang iyong ama na hindi niya nabayaran. 7 taon na ang nakalipas, bago ako umalis, pinirmahan ni Chairman Kang ang isang conditional transfer of rights. Mabilis kong binasa ang dokumento sa ilalim ng liwanag ng aking sasakyan. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakasaad doon na kung sakaling hindi makapamuno ang aking ama sa loob ng mahigit 5 taon, 40% ng mga shares ng KHD Group ay otomatikong malilipat sa pangalan ni Julian Valderrama bilang kabayaran sa isang lihim na utang na hindi kailanman nabanggit sa akin ni Papa. Peke ito, mariin kong wika, kahit na ang aking mga kamay ay nagsisimulang manginig. Hindi kailanman pipirma si Papa ng ganitong uri ng kasunduan nang hindi ko alam. Oh, Sofia, palaging may mga sikreto ang mga magulang na hindi nila sinasabi sa kanilang mga anak. Tumawa si Julian ng mahina. At sa pagkakaalam ko, kanina lang ay nagising ang iyong ama. Ibig sabihin, 5 taon at 3 buwan siyang hindi nakapamuno. Ang kontrata ay epektibo na. Sa madaling salita, ako na ngayon ang pinakamalaking shareholder ng KHD. Hindi ikaw. Ma'am, kailangan nating suriin ang legalidad nito. Bulong ni Mateo sa aking likuran. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Tumingin ako kay Julian nang may matinding galit. Inabangan mo talaga ang pagkakataong ito, Julian. Hinayaan mo akong ubusin ang aking lakas laban sa mga de Dios para ikaw ang pumasok sa huli at kunin ang lahat? It's called strategy, Sophia. Let the lioness kill the hyenas, then take the territory from the exhausted lioness. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay humalo sa lansa ng dagat. Bukod pa rito, may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Ang hospital kung nasaan ang iyong ama? KHD na ang nagmamay-ari niya ngayon. At bilang major shareholder, may kapangyarihan akong mag-utos kung sino ang pwedeng pumasok at kung sinong mga doktor ang pwedeng humawak sa kanya. Naramdaman ko ang isang matinding takot na bumalot sa aking buong pagkatao. Hindi ito takot para sa aking pera o para sa aking posisyon. Ito ay takot para sa buhay ni Papa. Gagamitin ni Julian ang buhay ng aking ama para pasunurin ako. Huwag mong susubukan, Julian. Wika ko sa isang boses na nanginginig sa galit. Kung may mangyaring masama kay Papa,
Sisiguraduhin kong wala kang mapapakinabang ang kumpanya. Huwag kang mag-alala, Sofia. Gusto ko siyang mabuhay. Gusto ko siyang makita kung paano ko wawasakin ang lahat ng pinaghirapan niya simula sa iyo. Tinalikuran niya ako at bumalik sa kanyang sasakyan. Magkikita tayo sa boardroom bukas ng 8:00 ng umaga. Don't be late, little queen. We have a lot to discuss about the new direction of KHD. Humaharurot ang kanyang sasakyan papalayo. Iniiwan kaming nababalot ng alikabok at matinding pag-aalinlangan. Napahawak ako sa pintuan ng aking sasakyan. Ang aking mga tuhod ay tila bibigay na. Sa loob ng isang gabi, nakuha ko ang aking ganti. Nahanap ko ang hustisya. Ngunit na yon ay nahaharap ako sa isang kalaban na mas matalino, mas mayaman, at mas tuso kaysa sa lahat ng aking hinarap. Attorney Mateo, tawagan mo ang hospital. Siguraduhin mong ligtas si Papa at magpadala ka ng karagdagang security na hindi konektado sa KHD. Utos ko habang pilit kong ibinabalik ang aking lakas. Gagawin ko po agad, ma'am, sagot ni Mateo habang mabilis na nag-type sa kanyang telepono. Ano po ang plano natin para bukas? Tumingin ako sa madilim na kalangitan. Ang labanang ito ay hindi na lamang tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng lahat ng pinaghirapan ng aking pamilya. Hindi ko hahayaang makuha ni Julian ang KHD ng ganoon kadali. Kung gusto niya ng gyera, ibibigay ko sa kanya ang gyera, wika ko. Pero bago yon, kailangan kong malaman kung bakit at paano niya nakuha ang pirma ni Papa. May espiya sa loob ng KHD, Mateo. Isang taong matagal nang nagtatrabaho para kay Julian. Nang makarating kami sa hospital, ang paligid ay puno ng mga armadong gwardiya na hindi ko kilala. Ang mga ito ay nakasuot ng unipormeng may logo ng Valderrama Securities. Hinarang kami sa pintuan ng ICU. Paumanhin po, Ma'am Sofia. May direktang utos po mula sa Board of Directors. Walang sinuman ang pwedeng pumasok sa kwarto ni Chairman Kang maliban sa mga otorisadong doktor. Wika ng isang gwardiya na kasing tigas ng bato ang mukha. Ako ang anak niya. Ako ang nagbabayad sa ospital na ito. Sigaw ko, ang aking pasensya ay tuluyan ng naubos. Hindi na po, ma'am. Ang Valderrama Group na po ang nagbayad sa lahat ng bills ni Chairman Kang kaninang 11:00 ng gabi. Tugon ng gwardiya. Napaatras ako. Ang bawat hakbang ni Julian ay kalkulado. Ninakawan niya ako ng karapatan sa sarili kong ama. Naramdaman ko ang init ng mga luhang nagbabadyang pumatak, ngunit mabilis ko itong pinigilan. Hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan sa harap ng mga tauhan ni Julian. Lumingon ako kay Mateo. Umalis na tayo rito, may gagawin tayo. Habang naglalakad kami pabalik sa sasakyan, isang maliit na papel ang biglang iniabot sa akin ng isang dumaang nurse. Mabilis niya itong inilagay sa aking palad bago siya nagmadaling maglakad palayo. Pinuksan ko ang papel sa loob ng sasakyan. May nakasulat doon na isang address sa isang lumang bahagi ng Binondo at isang maikling mensahe. Ang asul na folder ay kulang. Hanapin mo ang Red Ledger sa Binondo. Doon nakatago ang tunay na utang. Namunot ang aking no. Sino ang nagpadala nito? At ano ang Red Ledger? Mateo, magpalit tayo ng sasakyan. Huwag nating gamitin ang SUV na ito, wika ko. Pupunta tayo sa Binondo, na yun din. Sa gitna ng kadiliman ng kalsada, naramdaman ko ang isang panibagong pang-anib na paparating. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang lumalaban. May isang anino mula sa nakaraan ni Papa na gustong tumulong. O baka naman, ito ay isa pang bitag na inihanda para sa aking tuluyang pagbagsak. Ang lumang Toyota na aming sinasakyan ay dahan-dahang gumagapang sa masikip at basang kalsada ng Binondo. Iniwan namin ang aming marangyang SUV sa isang mall sa Makati upang maligaw ang sinumang espiya ni Julian. Sa loob ng sasakyang ito, amoy luma at amoy gasolina, ramdam ko ang bawat lubak ng kalsada na tila ba sumasabay sa kaba sa aking dibdib.
Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Ang bawat butil nito ay tumatama sa bubong na yero ng mga tindahan sa gilid. Lumilika ng isang magulo, ngunit pamilyar na ritmo ng Maynila. Attorney Mateo, sigurado ka bang hindi tayo sinusundan? Tanong ko habang nakatingin sa rear view mirror. Ang aking mga mata ay pagod, ngunit puno ng talas. Hindi ako pwedeng magkamali sa gabing ito. Malinis ang likuran natin, Ma'am Sofia. Nagpalit tayo ng 3 sasakyan bago tayo pumasok sa Jones Bridge. Sagot ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Baka sa kanyang mukha ang pag-aalala, ngunit nananatiling matatag ang kanyang boses. Huminto kami sa tapat ng isang matandang gusali na gawa sa maitim na kahoy at adobe. Ito ang address na nakasulat sa papel. Isang lumang tindahan ng mga herbal na gamot na tila nakalimutan na ng panahon. Ang karatulan nito ay kupas na, at ang amoy ng pinatuyong ugat at jasmine tea ay lumalabas mula sa mga siwang ng nakasarang pinto. Bumaba kami at mabilis na pumasok sa loob. Isang matandang lalaki na may maputing balbas ang nakaupo sa likod ng counter, abala sa pagbibilang ng mga barya gamit ang isang abacus. Ang tunog ng mga kahoy na butil na nagkiskisan ay tila isang orasan na nagpapaalala sa amin na mabilis na lumilipas ang oras. Hinahanap namin ang Red Ledger, direkta kong wika. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon sa mga formalidad. Ang boses ko ay matigas. Walang puwang para sa pag-aalinlangan. Tumingin sa akin ang matanda. Ang kanyang mga mata ay tila binabasa ang bawat hibla ng aking pagkatao. Pagkalipas ng ilang sandali, tumango siya at lumakad patungo sa likurang bahagi ng tindahan. Sumunod kami sa kanya sa isang masikip na pasilyo na puno ng mga nakasalansang kahon. Sa dulo nito, may isang maliit na altar ng mga ninuno na may nakasinding insenso. Itinulak ng matanda ang isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy, at doon ay lumitaw ang isang maliit na compartment. Inilabas niya ang isang makapal na notebook na may takip na pulang balat. Ang Red Ledger. Nanginghinig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ang mga pahina nito. Ang bawat entry ay nakasulat sa sulat kamay ni Papa. May kasamang mga petsa at pirma na hindi matatawaran ang autentisidad. Habang binabasa ko ang mga nilalaman, naramdaman ko ang pag-akyat ng matinding galit sa aking lalamunan. Hindi ito utang ni Papa. Bulong ko, ang aking boses ay nanginginig sa halong gulat at puot. Attorney Mateo, tingnan mo ito. 7 taon na ang nakalipas, ninakawan ni Julian at ng kanyang ama ang pension fund ng KHD. Ang conditional transfer of rights na hawak ni Julian ay hindi bayad utang. Ito ay isang uri ng blackmail. Hawak ni Julian ang buhay ni Papa noon, kaya napilitan siyang pirmahan ang dokumentong yon. Ngunit may mas malala pa. Sa huling pahina ng ledger, may nakadikit na isang maliit na resibo ng bank transfer sa isang account sa Cayman Islands. Ang petsa ng transfer? Isang araw matapos ang aksidente ni Papa. Ang nagpadala ng pera? Ang pamilya de Dios. At ang tumanggap? Si Julian Valderrama. Magkakasabwat silang lahat, wika ko. Ang aking mga kuko ay bumuon sa pabalat ng ledger. Si Julian ang nagpundo kay Emilio para akitin ako. Siya ang utak sa likod ng lahat ng paghihirap ko. Ginamit niya ang mga de Dios bilang kanyang mga tauhan upang ubusin ang yaman ng aking pamilya mula sa loob, habang siya ay nagtatago sa anino. Biglang narinig ang malakas na pagbukas ng pinto sa harap ng tindahan. Ang tunog ng mga sapatos na mabilis na tumatakbo sa sahig ay nagpatahimik sa amin. Nandito sila, bulong ni Mateo. Mabilis niyang inilabas ang kanyang baril at pinatayo ako sa likod niya. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa pasilyo. Sofia, alam kong nandyan ka. Ibigay mo sa akin ang ledger at baka sakaling hayaan ko pa kayong makalabas ng buhay. Si Julian. Hindi ko alam kung paano niya kami nahanap ng ganoon kabilis, ngunit ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at bagsik. Huwag mong ibibigay, ma'am.
Wika ng matanda sa akin sa wikang Mandarin bago siya mabilis na lumabas sa isang lihim na pinto sa likod ng altar. Tumakas na kayo sa lagusan sa ilalim. Ngunit bago kami makakilos, isang malakas na pagsabog ng liwanag mula sa mga flashlight ng mga tauhan ni Julian ang bumulaga sa amin. Pinalibutan nila kami sa maliit na silid. Pumasok si Julian, hawak ang isang baril na may silencer. Ang kanyang muka ay tila isang demonyong nagtatago sa likod ng isang anghel. You really are a persistent woman, Sophia. Wika ni Julian, habang tinititigan ang red ledger sa aking kamay. Pero hanggang dito na lang ang swerte mo. Ang ledger na yan? Yan ang magiging mitsa ng iyong libing. Julian, alam na ng buong mundo kung sino ka. Sigaw ko, kahit na nararamdaman ko ang malamig na pawis sa aking likuran. Ang lahat ng ebidensya ay narito na. Sino ang maniniwala sa isang patay? Tumawa siya ng mahina. Isang tawang walang kasing lamig. Sa oras na mawala ka, ang KHD ay tuluyan ng mapapa sa akin. At ang iyong ama, susunod na siya sa iyo sa kabilang buhay. Itinutok ni Julian ang baril sa aking noo. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay tila isang hatol ng bitay sa gitna ng masikip na kwarto. Isinara ko ang aking mga mata, hinihintay ang pagtatapos. Ngunit bago pa man siya makakalabit, isang malakas na ingay ng pagbasag ng bintana ang narinig mula sa itaas. Ang mga usok ng tear gas ay biglang bumalot sa silid, nagdulot ng matinding pag-ubo at kaguluhan. Naramdaman ko ang isang malakas na kamay na humila sa akin patungo sa dilim. Sofia, halika na! Boses iyon ni Mateo. Sa gitna ng usok at gulo, nakalabas kami sa lihim na lagusan na itinuro ng matanda. Tumambad sa amin ang isang madilim na estero, ang amoy ng basura at burak ay nanunuot sa ilong. Mabilis kaming sumakay sa isang maliit na bangka na naghihintay doon. Habang papalayo kami sa tindahan, nakita ko ang pagsabog ng apoy mula sa itaas na palapag. Sinunog ni Julian ang tindahan upang burahin ang lahat ng bakas. Ang ledger. Nanginginig kong wika habang yakap ang pulang notebook sa aking dibdib. Nasa akin pa rin. Kailangan nating makarating sa media, ma'am, na yun din. Wika ni Mateo habang binubuhay ang makina ng bangka. Ngunit habang tinitingnan ko ang apoy mula sa malayo, napansin ko ang isang bagay sa aking cellphone. Isang live broadcast mula sa isang sikat na news channel. Ang mukha ni Julian Valderrama ay nasa screen, kasama ang board of directors ng KHD. I am officially announcing the merger of KHD Group and Valderrama International. Wika ni Julian sa screen, suot ang kanyang pinakamagandang niiti. At bilang bagong chairman, ang una kong hakbang ay ang sampahan ng kasong plunder at fraud ang dating vice president, si Sophia Kang, na ngayon ay isa ng pugante. Nabitawan ko ang aking cellphone sa sahig ng bangka. Sa loob ng isang oras, ang biktima ay naging kriminal sa mata ng batas. Ako ay naging isang pugante sa sarili kong kumpanya, sa sarili kong bansa. Lumingon ako sa red ledger. Sa loob nito, may nakita akong isang maliit na litrato na nakasingit sa huling pahina. Isang larawan ni Papa at ni Julian noong bata pa ito. May nakasulat sa likod. Para sa anak ng aking kaaway na itinuring kong sariling akin. Isang bagong misteryo ang bumukas. Ano ang tunay na ugnayan ni Papa sa pamilya ni Julian? At bakit tila ang paghihiganti ni Julian ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa isang nakaraang matagal nang ibinaon sa limot? Nakatitig ako sa sarili kong refleksyon sa maliit at basag na salamin ng isang hamak na safe house sa Tondo. Ang marangyang power suit na suot ko kanina ay napalitan na ng simpleng jacket at maong. Putika ng aking sapatos, magulo ang aking buhok, at ang aking mukha ay may bahid ng uling mula sa sunog sa Binondo. Ngunit sa likod ng dumi at pagod, ang aking mga mata ay nagniningning sa isang uri ng apoy na hindi kailanman kayang apulahin ni Julian Valderrama. Hawak ko ang red ledger. Ito ang aking espada. Ito ang aking kaligtasan. Ma'am Sofia, hindi tayo pwedeng manatili rito ng matagal.
Bulong ni Attorney Mateo habang binabantayan ang bintana. Ang tunog ng mga sirena sa malayo ay tila mga asong gutom na naghahanap ng biktima. Idineklara na kayong armed and dangerous ng mga pulis na nasa ilalim ng kontrol ni Julian. Ang buong bansa ay nakatingin sa screen. Hinihintay ang inyong pagbagsak. Hayaan mo silang tumingin, Mateo. Sagot ko habang maingat na binubuksan ang aking laptop. Ang aking boses ay walang pang-inginig kasing lamig ng bakal. Gusto ni Julian ng palabas? Ibibigay ko sa kanya ang pinaka-engrandeng pagtatapos na hindi niya malilimutan. Dahan-dahan kong girepaso ang mga huling pahina ng Red Ledger. Doon, nahanap ko ang link sa isang encrypted cloud drive na matagal nang inihanda ni Papa. Gamit ang password na hango sa petsa ng kapanganakan ng aking ina, bumukas ang isang mundong puno ng dumi. Mga video ng suhulan, mga listahan ng mga opisyal na binayaran ni Julian, at ang pinaka-importanteng ebidensya, ang recording ng usapan ni Julian at ng mga de Dios noong gabing pinlano ang aksidente ni Papa. Mateo, ihanda mo ang lahat ng contacts natin sa international media. Huwag sa local channels dahil hawak sila ni Julian. Ipadala mo ang mga files na ito sa BBC, CNN at Al Jazeera. Sabihin mo, ang katotohanan sa likod ng KHD Group ay handa ng sumabog. 8:00 ng umaga. Ang KHD Tower ay napapalibutan ng mga mamamahayag at mga armadong gwardiya. Sa loob ng main ballroom, nakatayo si Julian sa harap ng isang gintong podium, handa ng lagdaan ang merger na tuluyang kikitil sa pangalan ng aking pamilya. Nakangiti siya, tila isang hari na nakatuntong sa mga bungo ng kanyang mga kaaway. Ngayong araw, ang KHD at Valderrama International ay magiging iisa. Wika ni Julian sa harap ng mga kamera. At sa pagkawala ng mga taong nagnakaw sa kumpanyang ito, sisiguruhin ko ang isang bagong panahon ng biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Ang malalaking LED screen sa likod ni Julian ay nag-flicker at napalitan ng isang madilim na static. 1 segundo, 2 segundo. Pagkatapos, ang aking mukha ay lumitaw sa screen. Hindi bilang isang pugante, kundi bilang ang tunay na tagapagmana ng KHD. Magandang umaga, Julian. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng gusale, kasing linaw ng kristal. Masyado ka yata nagmamadali? Hindi mo man lang hinintay ang huling pirma ko. Anong kahibangan ito? Patayin niyang system! Sigaw ni Julian. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang napalitan ng matinding kaba. Nakita ko sa screen ang kanyang mga mata na nagsisimulang lumingon sa paligid, naghahanap ng takasan. Masyadong huli na, Julian. Pagpapatuloy ko habang ang screen ay nagsimulang magpakita ng mga dokumento mula sa Red Ledger. Ang mga transaksyon, ang mga mukha ng mga taong binayaran niya, at ang boses niya mismo na naguutos na putulin ang brake lines ng sasakyan ni Papa. Ang bawat bansa, bawat bangko, at bawat mamamayan ay nakikita na ang tunay mong anyo. Hindi ako ang nagnakaw sa KHD. Ikaw ang pumatay para makuha ito. Sa labas ng gusali, narinig ang malakas na pagpreno ng mga sasakyan. Hindi ito ang mga pulis ni Julian. Ang mga sasakyang ito ay may tatak ng National Bureau of Investigation at Interpol. Pumasok ako sa ballroom mula sa likurang pintuan, suot ang aking luma, ngunit malinis na puting suit. Ang bawat hakbang ko ay puno ng dignidad. Ang mga gwardiya ni Julian ay hindi na makagalaw. Ang takot sa kanilang mga mata ay sapat na upang malaman na ang kanilang amo ay wala ng kapangyarihan. Naglakad ako patungo sa entablado. Ang mga mamamahayag ay nagkakagulo. Ang mga kamera ay nakatutok na sa akin. Tumayo ako sa harap ni Julian. Ang kanyang muka ay kasing puti na ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginghinig habang hawak ang ballpen na gagamitin sana niya sa merger. Sofia, mag-usap tayo. Maari nating ayusin ito. Bulong ni Julian. Ang boses niya ay puno ng desperasyon. Tumingin ako sa kanya ng may matinding pandidiri. Walang galit,
Walang sigaw. Tanging ang isang malamig na katotohanan. Ang tanging pag-uusapan natin, Julian, ay kung ilang dekada ang gugulin mo sa loob ng selda. You didn't just steal a company. You stole 5 years of my life. You stole the peace of my father. Inabot ko ang folder na hawak ni Julian at marahan itong pinunit sa harap niya. Ang mga piraso ng papel ay naglaglagan sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang merger na ito ay patay na, gaya ng iyong ambisyon. Mabilis na lumapit ang mga opisyal ng NBI at pinusasan si Julian sa harap ng lahat. Ang tunog ng pagkandado ng posas ay tila isang matamis na musika sa aking pandinig. Ito ang rurok ng aking pagbabalik. Ang makita ang aking kaaway na hinihila pababa mula sa tronong kanyang ninakaw. Habang inilalabas si Julian, lumingon siya sa akin ng may huling bakas ng pot. Akala mo ba panalo ka na, Sofia? Ang Red Ledger, hindi mo pa nababasa ang huling pahina sa ilalim ng cover. Ang tatay mo, hindi siya ang biktima. Tanungin mo siya tungkol sa aking ama. Napatigil ako. Ang kaba sa aking dibdib ay muling bumalik. Mabilis kong kinuha ang Red Ledger mula kay Mateo at hinanap ang tinutukoy ni Julian. Sa ilalim ng makapal na balat ng notebook, may isang nakatagong bulsa. Inilabas ko ang isang lumang sulat, kupas na at may bahid ng tuyong dugo. Binasa ko ang unang linya. Patawarin mo ako, Julian. Ang pagkamatay ng iyong ama sa aking mga kamay ay isang lihim na dadalhin ko hanggang sa hukay. Ang aking mundo ay tila muling nayanig. Ang bawat tagumpay ko ay biglang nabalot ng isang bagong anino. Ang aking ama, ang biktima na ipinagtatanggol ko, ay siya rin palang mitsa ng lahat ng galit ni Julian. Naramdaman ko ang panghinginig ng aking mga kamay. Lumingon ako kay Mateo, na tila alam din ang nilalaman ng sulat. Bago pa man ako makapagsalita, isang tawag ang pumasok sa aking telepono. Ang hospital. Ma'am Sofia, si Chairman Kang. Bigla po siya nag-seizure at nawalan ng malay. Kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. Ang saya ng tagumpay ay agad na napalitan ng matinding takot. Hindi pa tapos ang aking paghihirap. Ang katotohanan ay tila isang halimaw na patuloy na naniningil ng utang. Ang amoy ng disinfectant at ang malamig na hangin sa pasilyo ng intensive care unit ay tila nanunuot sa aking balat. Nagpapaalala sa akin kung gaano kanipis ang guhit sa pagitan ng buhay at kamatayan. Bawat hakbang ko sa makintab na puting sahig ay nagbibigay ng mahinang tunog na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Hindi ako tumatakbo. Hindi ako sumisigaw. Sa gitna ng kaguluhang ito, pinanatili ko ang aking likod na tuwid at ang aking mukha na kasing tigas ng marmol. Ma'am Sofia, ang mga vital signs ni Chairman ay patuloy na bumabagsak. Bungad ng doktor nang makita ako. His heart is struggling. We are doing everything we can, but you need to be prepared. Gawin niyo ang lahat, Doc. I don't care about the cost. Buhayin niyo siya. Maikli at madiin kong sagot. Tumingin ako sa salamin ng ICU. Doon, nakita ko ang aking ama na paliligiran ng mga makina at tubo. Ang makapangyarihang Chairman Kang ay mukhang napakaliit at napakahina na ngayon. Pumasok ako sa loob, suot ang asul na gown. Lumapit ako sa gilid ng kanyang kama at hinawakan ang kanyang malamig na kamay. Sa kabila ng galit at pagdududa na idinulot ng huling pahina ng Red Ledger, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib. Ngunit pinunasan ko agad ang isang luhang nagtangkang tumakas. Ang reyna ay hindi umiiyak sa harap ng kanyang kaaway, kahit na ang kaaway na iyon ay ang katotohanang itinatago ng kanyang sariling ama. Papa, gising! Bulong ko. Ang aking boses ay puno ng otoridad, ngunit may bahid ng pagsusumamo. Basahin mo ito. Ipaliwanag mo sa akin ang sulat na ito. Hindi ako papayag na mamatay ka nang dala ang lihim na wawasak sa pangalan natin. Tila narinig niya ako. Ang monitor na nagpapakita ng kanyang tibok ng puso ay biglang bumilis ang ritmo. Dahan-dahang imulat ni Papa ang kanyang mga mata. Puno ito ng pagod. Ngunit
may linaw na tila naghihintay sa sandaling ito. Sofia, anak. Mahina niyang wika, ang boses ay tila isang kaluskos ng papel. Alam ko, darating ang araw na mababasa mo yan. Bakit, Papa? Bakit mo pinatay ang tatay ni Julian? Dahil ba sa pera? Dahil ba sa kapangyarihan? Umiling siya ng bahagya. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Hindi ko siya pinatay, Sofia. Ang tatay ni Julian, siya ang nagtangkang pumatay sa akin noon. Nag-aaway kami sa loob ng sasakyan. Agawan sa manibela. Nahulog ang sasakyan sa bangin. Ako ang nakaligtas. Siya ang hindi. Iitago ko ang katotohanan. Dahil ayaw kong malaman ng mundo na ang matalik kong kaibigan ay isang traidor. I wanted to protect Julian from the truth about his father's crimes. Pero ang proteksyong iyon ang naging lason sa kanyang puso. Napatigil ako. Ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa aking inaasahan. Ang katahimikan ni Papa ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa batang Julian. Ngunit ang katahimikang iyon ang nagbigay daan sa 5 taon kong paghihirap. Attorney Mateo, tawag ko sa aking abogado na nasa labas ng pinto. Pumasok siya agad. Ihanda ang isang sworn statement. Iparecord ang lahat ng sasabihin ni Chairman. Isasama natin ito sa mga ebidensya laban kay Julian. Ang kasalanan ng nakaraan ay dapat nang matapos na yung gabi. Ma'am, sigurado po ba kayo? Maaring madungisan ang pangalan ng Chairman. Pag-aalala ni Mateo. Ang katotohanan ay hindi nakakadumi, Mateo. Ang kasinungalingan ang siyang nagpapakubaba sa atin. I want the world to know the whole story. Para wala nang mabalikan si Julian na kahit anong butas para makapaghiganti pa. Habang isinasagawa ang huling pagtatala ng testimonya ni Papa, naramdaman ko ang paghina ng kanyang hawak sa aking kamay. Tumingin siya sa akin ng may huling kislap ng pagmamalaki. Sofia, ikaw ang tunay na reyna ng KHD. Mas matatag ka kaysa sa akin. Patawarin mo ako, anak. Ang mahabang tunog mula sa monitor ay nagbadya ng huling hininga ng aking ama. Ang linya ay naging diretsyo, walang anumang alon. Pumanaw siya habang ang huling testimonya ay natapos. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Marahan kong ipinikit ang kanyang mga mata at hinalikan ang kanyang noo. Pahinga na, Papa. Ako na ang bahala sa lahat. Lumabas ako ng ICU nang may panibagong lakas. Sa lobby ng ospital, sinalubong ako ng mga flash ng kamera mula sa media na hindi pa rin umaalis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na hinintay na tanungin nila ako. Attorney Mateo, ilabas ang buong testimonya ni Chairman Kang at ang Red Ledger sa publiko. Ipakita ang ebidensya na ang ama ni Julian ay nagtangkang pumatay bago siya namatay sa aksidente. At ipakita rin na tinago ito ng aking ama para lamang protektahan ang damdamin ni Julian. Utos ko sa harap ng lahat ng reporters. I want the whole world to see that Julian Valderrama's revenge was built on a lie. Ang mga balita ay mabilis na kumalat. Sa loob lamang ng ilang oras, ang simpatya ng publiko na sinubukang kunin ni Julian ay tuluyang naglaho. Siya ay naging isang baliw na naghiganti sa maling tao. Ang huling barahan niya ay nasunog sa aking mga kamay. Kinabukasan, tumayo ako sa harap ng KHD building. Ang araw ay sumisikat, nagbibigay ng gintong liwanag sa salamin ng tore. Sa tabi ko, si Attorney Mateo ay tahimik na nagmamasid. Ma'am, ang Board of Directors ay naghihintay na sa loob. Inaprubahan na nila ang inyong appointment bilang bagong chairperson at CEO. Ang pamilya de Dios ay tuluyan ng nalubog sa utang at kahihiyan, at si Julian ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo, ulat ni Mateo. Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ko ang isang tunay na kapayapaan. Mateo, salamat. Sa pananatili sa tabi ko noong wala pa akong kahit ano.
Lagi akong narito, Sofia. Hindi dahil sa trabaho, kundi habil naniniwala ako sa iyo. Wika niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdaming hindi na kailangan pang bigkasin. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay. Isang banayad na pagpisil na nagbibigay ng init sa aking puso. Lumingon ako sa kalsada. Nakita ko ang isang itim na sasakyan ng pulis na dumadaan. Ang paglilipat kay Emilio sa National Penitentiary. Nakita ko ang kanyang mukha sa bintana, puno ng pagsisisi at takot. Hindi ko na naramdaman ang galit. Tanging ang isang malalim na pagpapatawad sa aking sarili dahil sa pagpili sa maling tao noon. Handa ka na ba? Tanong ni Mateo. Handa na, sagot ko. Ngayon, itatayo natin ang KHD na hindi nakabase sa mga lihim, kundi sa katotohanan. Pumasok kami sa loob ng gusali. Ang bawat empleyado ay umuyukod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghanga sa rinang bumangon mula sa sarili niyang mga abo. Ang laban ay tapos na at ang tunay na simula ay narito na. 1 taon na ang nakalipas, simula nang gumuho ang kinalakihan kong mundo. Ngunit sa bawat pagmulat ng aking mga mata sa umaga, hindi na bigat ng loob ang aking nararamdaman, kundi ang init ng bagong pag-asa. Nakatayo ako sa malawak na terrace ng aking penthouse sa Makati. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Mula rito, tanaw ko ang buong lungsod, ang mga gusali, ang mga abalang kalsada, at ang tore ng KHD Group na buong loob kong pinamununuan ngayon. Ang hangin ng madaling araw ay banayad na humahaplos sa aking muka. Wala na ang Sofia na laging nakayuko, wala na ang babaeng nagpapakaliit para lamang maging sapat sa paningin ng iba. Ang bawat linyang nakikita ko sa aking refleksyon ay marka ng aking tagumpay at ang katibayan ng aking muling pagkabuhay mula sa dumi ng pagtataksil. Ma'am Sofia, narito na po ang huling ulat tungkol sa kaso. Narinig ko ang mahinahon at pamilyar na boses ni Mateo mula sa aking likuran. Dahan-dahan akong lumingon at ngumiti ng tipid. Nakasuot siya ng isang simpleng polo shirt. Malayo sa formal na hitsura niya sa korte. Ngunit ang talino at katapatan sa kanyang mga mata ay nananatili pa rin. Inabot niya sa akin ang isang manipis na folder. Binuksan ko ito at binasa ang mga huling balita tungkol sa mga taong sumira sa aking nakaraan. Si Emilio ay nananatili sa loob ng National Penitentiary. Balita ay madalas siyang mapagsamantalahan ng ibang bilanggo dahil sa kanyang kawalan ng diskarte sa totoong buhay. Si Doña Remedios naman ay naninirahan na sa isang maliit na kwarto sa probinsya. Umaasa lamang sa tulong ng mga malayong kamag-anak na dati ay hinahamak niya. Ang hiya na idinulot ng kanilang pagbagsak ay isang parusang mas masakit pa kaysa sa rehas. Ang mabuhay ng may pangalang kasing dumi ng putik. Si Nicole? Matapos ang kanyang deportasyon, dahil sa iba pang mga kaso ng panloloko sa ibang bansa, balita ay nagtatrabaho siya sa isang hamak na bar sa ibang bansa. Malayo sa maranyang buhay na sinubukan niyang nakawin sa akin. At si Julian, siya ay nasa maximum security, nananatiling tahimik habang nilalamon ng katotohanang ang kanyang buong buhay ay iginugo niya sa pagkamuhi sa maling tao. Ipinikit ko ang folder at inilapag ito sa lamesa. Salamat, Mateo. Ngayon, maari na nating tuluyang ibaon ang kabanatang ito. Handa na ba kayo magpatuloy, Sofia? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at isang damdaming hindi na kailangan pang pangalanan. Handa na ako, sagot ko, habang nakatingin sa kanya ng diretsyo. Hindi ko sila pinatawad dahil karapat-dapat sila sa tawad. Pinatawad ko ang aking sarili dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang galit ay isang kadena na ayaw ko nang dalhin. Lumapit si Mateo sa akin at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay. Hindi ito ang hawak ng isang amo at empleyado, kundi ang hawak ng 2 taong nakatagpo ng katuwang sa gitna ng bagyo. Nararamdaman ko ang tibok ng aking puso. Matatag, payapa, at puno ng buhay.
Ma'am, the board meeting starts in an hour. Paalala niya nang may bahagyang biro sa kanyang tono. Ang bagong proyekto para sa scholarship fund ng mga anak ng ating mga empleyado ang unang nasa agenda. Then let's not keep them waiting, tugon ko. Habang naglalakad kami palabas ng penthouse, patungo sa elevator, naramdaman ko ang isang malalim na kumpirmasyon sa aking sarili. Ang paghihiganti ay hindi ang katapusan ng aking kwento. Ang tunay na tagumpay ay ang makitang mas rururok ang aking buhay, habang ang mga nanakit sa akin ay naging mga anino na lamang ng nakaraan. Ipinakita ko sa mundo na ang isang Filipina ay hindi martir. Maari kaming masaktan, maari kaming madurog, ngunit marunong kaming bumangon gamit ang sarili naming lakas. Ang dignidad ay hindi ibinibigay. Ito ay binabawi at pinangangalagaan. Sumakay kami sa sasakyan at dahan-dahang tinahak ang daan patungo sa KHD Tower. Ang sikat ng araw ay tuluyan ng lumitaw. Nililiwanagan ang bawat sulok ng Maynila. Sa bawat gusaling na dadaanan ko, nakikita ko ang mga posibilidad ng bukas. Ang aking ama ay payapa na sa kabilang buhay. Ang aking kumpanya ay matatag na, at ang aking puso ay malaya na. Wala ng mga lihim, wala ng mga takot. Ang dating alipin ng pag-ibig ay isa na ngayong reyna ng kanyang sariling tadhana. Tumingin ako sa labas ng bintana at bumulong sa hangin. Salamat, Papa. Ang iyong anak ay hindi na muling lilingon sa dilim. Ito ang aking bagong umaga. At sisiguraduhin kong sa bawat segundong lilipas, ang ningning ng aking tagumpay ay magsisilbing gabay sa iba pang mga kababayhan na nakakaranas ng dilim, na sa huli, ang katotohanan at ang pagmamahal sa sarili ang laging magtatagumpay.